Yes, praise the Lord. At isang kagalakan sa Panginoon na meron tayong panauhin ngayon ng kaibigan na lingkod sa ng Panginoon. Nandito ngayon si Dr. Alan Delormente, Bishop Alan Delormente. At siya po ay talagang biyasa sa pagtuturo na kung gaano kahalaga ang pag-aaral ng tinatawag nating yung tamang interpretasyon o tawag niya sa subject sa school ng pagtuturo ng Biblia ay ika nga yung hermeneutics. Pastor ay Bishop Alan. Siyempre, yung ginawa mong pagtuturo ngayon dito ngayon sa Catanduanes, malaking bagay yan dito sa Catanduanes. Opo. Baka bigyan mo kami ng counting update at kung anong mga kahalagaan nito, kung bakit kailangan pa, lalong-lalo na itong mga gustong maglingkod sa Diyos, na talagang maging handa sa pagtuturo, na hindi tayo hindi tayo lilihis doon sa itinuturo ng banal na kasulatan. Ayos ka. Sige, Pastor Alan. Una sa lahat, Bishop Nong, magandang gabi sa lahat ng mga nanonood sa live na ito ng aming program ni Bishop Nong. Kaya ang una sa lahat, ako nga pala si Bishop Alan, nagtapos sa Tibias College of Bible sa Valenzuela. Nag-aral din ng aking MDiv sa Far Corners Biblical Seminary at DMin sa the same seminary sa Far Corners Biblical Seminary. Kaya ang isa sa main concern ko bilang isang pastor, tagapagturo ng salita ng Diyos ay maipasa ko yung aking mga natutunan sa iba't ibang lugar na kapastoran, mga manggagawa natin na hindi nakakapunta sa Bible School. Kaya ang tawag namin sa aming program na ito ay Mobile Seminary. We bring the Bible School where the pastors were. Kaya kung nandun sila, dito sa Catanduanes, ay nandito yung mga kapastoran na walang kakayanang pumunta sa traditional Bible School. So dinadala namin dito ang Bible School para sila ay matrain. At nitong nagdaan, ako ay nakapagturo sa Baras ng ilang mga church leaders patungkol sa hermeneutics o paano pagbibigay ng tamang interpretasyon sa Biblia na napakahalagang ating ginagamit sa pagtuturo ng salita ng Diyos. May tanong lang po ako, Bishop Alan. Kasi ang Biblia ba ayon sa itinuturo mo? Pili ba tayo dyan magbigay ng mga sariling kuro-kuro? Siyempre, Bishop, nang hindi po pwede. Kasi yan ay salita ng Diyos. Hindi pwede na sa ating sariling kaisipan at kuro-kuro, yung ating sasabihin patungkol sa sinasabi sa banal na kasulatan. Kasi ito ay salita ng Diyos na gusto niyang malaman kung anong kanyang panukala at programa sa atin. Kaya dapat ang Panginoon ang magbibigay sa atin ng tamang katotohanan o ng katotohanan patungkol sa kanyang salita na dapat nating malaman. So, ibig sabihin, hindi po dapat natin ma-twist yung mga salita dyan na ayon lamang sa sarili nating kapritso. Hindi po Tama po yan, Bishop Nong. Kasi may mga tao kasi, pag binasa yung Biblia, binasa lang pero binibigyan nila ng kanilang sariling kapakahulugan o interpretasyon yung kanilang nabasa. So, ang ibig sabihin pala nito ng hermeneutics, na kapag ikaw ay nagbasa ng Bible, kung ano talaga ang tamang kahulugan doon sa iyong binabasa. Tama. Kasi may mga principles kasi kung i-define natin, Bishop, ang hermeneutics, ito yung systematic study of the principles and methods of interpretation of the Bible. So kapag nag-aral ka ng hermeneutics, meron siyang mga principles and methods na dapat nating malaman para maging tama ang pagbibigay natin ng kahulugan sa banal na kasulatan. So, hindi pala basta-basta. Yung tama pala yung mga sinasabi na nautusan lang bumili ng suka,
pagbalik, pastor. pastor na. Hindi Ayun, pwede, hindi pala parang pwede. 5-5 ang hindi pastor. naman, siguro hindi naman kailangan na sabihin natin na formal study ng Bible School. Ngunit ang mga bagay, yung mga tulad na sinasabi mong ito, na hindi nga naman talaga formal, pero tinuturo mo talaga yung kung ano ang tinuturo doon sa natural, sa mga eskwelahan, ng mga Biblia, ganun din yung itinuturo. Sige. Tama po yan. Kasi kung ano yung aming natutunan sa Bible School, yun din ang aming siyempre ituturo sa mga estudyante na gustong matuto ng salita ng Diyos. Gustong matuto ng mga Bible subjects na dapat nilang maging guide sa kanilang pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Kaya napakahalaga yung pag-aaral ng mga prinsipyo o pamamaraan kung paano bigyan ng kahulugan ang salita ng Diyos. Kasi marami talagang nagkakahaka at nagtatalo-talo kung ano ba talagang ibig sabihin niya. Pero kung alam nila yung mga principles of interpretation, hindi sila maililigaw ng kanilang sariling kaisipan. Siyempre naman, Pastor Alan, meron lang po akong katanungan sa iyo. Ano yung mga talaga mga relevant subject na pwede mo talagang pag-aralan na mga subject sa banal na paaralan ng Biblia na pwede mo talagang kumbaga a must o recommended talaga ito, dapat alam mo ito. Sa akin, dahil ang number 1 talaga na kailangan ng mga pastors ngayon ay tamang pagbabahagi ng salita ng Diyos, ay yun naman ay homiletics. Pero yung tamang pagbibigay ng kahulugan sa ating mga sinasabi batay sa banal na kasulatan, yun naman ay hermeneutics. Kayong dalawang yun ay akin talagang pinagsikapan na maging hindi man totally expert ka doon, at least malaking bagay yun kapag nakalaman ng isang pastor o ng isang lingkod ng Diyos yung dalawang bagay na yun. Ano yung iyong sasabihin at paano mo ito sasabihin. Alam mo po, So, hermeneutics at saka homiletics. at isang bagay din na, isang pribileyo din na Dr. Alan sa ating pag-uusap nito. Isang pag-uusap natin ito. Na, kasi ngayon, marami na rin mga pastor o bishop na mga doktor yung ikaw talaga yung pagiging doktor mo, hindi lang yung galing sa tangkungan Opo, siyempre. yung hindi ka nagbayad o hindi ka nagbayad para maging honorary. Ikaw talaga nag-aral at gumawa ng libro. Earned. Opo, earned. So malaking bagay ito na nandito ngayon. Ang talagang masabihin natin authority. Merong diploma na talagang pinag-aralan niya ng matagal para maging isang dalubhasang tagapagturo ng banal na salita ng Panginoon. Tama po yan. So, ang ibig sabihin mo, kung ikaw ay magiging pastor, kailangan ang subject na hermeneutics. Opo, tama. Napakalaga. So, bigyan mo nga kami ng dahil halos sa mga isang oras lang tayo ngayon, bigyan mo kami ng mga mahalagang tips. Ano ba ito ang hermeneutics na ito at homiletics? Ayan. O kahit na yung hermeneutics lang muna, kasi alam ko ba, babalik ka dito sa Catanduanes para magturo sa ating mga disciple, lalong-lalo na ang Open Bible Church dito sa Catanduanes. Sige po, Pastor. By the way pala, bago ang lahat, pinapakilala ko sa inyo si Bishop Alan Dulumende, isang nagtapos siya ng Doctor of Theology. At siya po ay nagtuturo ng Biblia, yung tinatawag niyang Mobile Bible School. Dito sa Barasa, mayroon siyang schedule siya sa pagtuturo ng patungkol sa kanyang lalo-lalo na sa hermeneutics, so tamang interpretasyon ng Bible. Siya po ang director po ng Bible School ng Open Bible Church. Na kung saan siya po ay appointed po ng Open Bible Church International. Siyempre, sa katawan po ni Bishop Joshua Gaco and Pastor Rafi Gaco. Sige po, Pastor, yung tanong ko po pala, by the way, yung ano ba talaga yung, bigyan mo kami ng, kumbaga, to wrap it up. Yung, kasi alam ko, ang hermeneutics, isang semester tinuturo yan, di ba? So, bigyan mo kami ng, kahit pa paano, mga tips ba? Lalo-lalo na ito, yung nasa laot na ng pagpapastor na
hindi naman talaga nag-aral ng formal sa Bible School. Opo, opo. So at least makakatulong ito. Tama. So ano ang mga tip mo sa amin? Ano ang mga paano mo papaliwanag sa amin? Kahit na sa ito maikling oras ito na isang oras, may paliwanag mo sa amin ang kabuuan ng subject ng hermeneutics. At kung papalarin pa tayo ngayong gabi, may paliwanag pa ni Dr. Alan Dolormente ang patungkol sa homiletics. Praise God. Yung una, Bishop, nung pag ako'y nagtuturo talaga ng hermeneutics, lagi kong binabanggit yung mga katangian ng isang outstanding interpreter. Yung mga katangian ng isang outstanding interpreter of the scripture. So una, halimbawa, kagaya ng mga nagtuturo na ng salita ng Diyos, napakarami, iba't ibang mga relihiyon. Although sinasabi natin maraming mga reliyon, pero kung tutuusin, dadalaw lang naman talagang reliyon. Isang totoo at isang hindi. So, ibig sabihin, pag mali ang tinuturo mo patungkol sa salita ng Diyos, may maling reliyon. Tendensyang maling reliyon, maling doktrina. Okay. Kaya nga, ang number one na outstanding quality ng isang interpreter ay una, dapat born again. Tunay na mananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, pinaghaharian ng banal na espiritu. Otherwise, pag nagturo yan ng salita ng Diyos ang isang tao at hindi siya pinanahanan ng banal na espiritu at hindi siya born again, ay talagang mali talagang kanyang maituturo. Kasi ang number one kasi na teacher natin para makapagturo tayo ng tama ay ang banal na espiritu. Wow. Diba? Yan ang number one talagang outstanding quality ng isang interpreter of the scripture. Tapos ano pa mga mahalaga na masusunod dyan? Ayun, siyempre, pag born again ka na, most likely, i-equip ka ng salita ng Diyos at dapat magkaroon ka ng kauhawan sa salita ng Diyos. Kasi kung wala kang desire na matuto sa salita ng Diyos, ay talagang hindi ka talaga matututo. So, ang ibig sabihin nito, ang isa sa mga qualification dito para maging estudyante mo, sa mga taga-Katanduan na nakikinig ng aking programang ito ng Super Rich God, ibig sabihin baga, number one na requirement natin dito, yung talagang gustong matuto. Siyempre, hunger for the Word of God. Meron siyang pagkauhaw sa salita ng Diyos. So, yung meron siyang desire na matuto. At saka, siyempre, dahil gusto niyang matuto, may desire din siyang magpagamit sa Diyos. Siyempre, ganun talaga, Bishop, nung ano. Kasi ang tao, napakadaling turuan kapag meron siyang desire na matuto. Kasi kahit anong turo mo ng turo sa isang tao, magsasayang ka lang ng iyong salita kapag wala siyang desire na matuto. Wala siyang desire mag-improve. Parang naalala ko yung sinasabi na wag mo daw ibigay ang perla sa baboy. Tama, oo. Kasi salita ka ng salita, hindi ka naman talaga naintindihan, di ba? Wala siyang interest doon sa iyong gustong sabihin sa kanya. So, ano pa ang iba pa mga katangian ng isang mga qualification para mag-aral ng salita ng Diyos? Ano pa? Siyempre, maliban sa meron kang hungry heart o desire na matuto, meron ka ding obedient heart. Kasi may mga tao kasi gusto lang matuto. Yung tawag nating mental or intellectual knowledge. Pero pag natuto na, anyabang na, laki na ng ulo. Diba? Pero sa buhay naman, wala naman talagang desire na i-apply niya sa kanyang pamumuhay yung kanyang natututunan. So, baka iyan ba yung sinasabi na written word, na logos, at saka iba naman yung naintindihan mo intellectually at the same time, ni-apply mo sa buhay, parang nag-rema na sa iyo. Tama yan. Tama. Ibig sabihin niya, apply mo. May willingness ka na mai-apply yung iyong salita na natutunan mula sa salita ng Diyos. Kaya pala kailangan talagang born again ka muna. Kilala mo ang Panginoon at nananahan ang banal na Espiritu sa iyo. Kasi, hindi mo talaga may apply, is more on knowledge. Kaya pala may mga taong, mga magagaling din sa salita ng Diyos, pero hindi natin nakikita sa kanilang mga bunga. No? Kasi, Bishop, ang knowledge kasi dalawang aspect. Dalawang bagay yan. Isang mental or intellectual knowledge, yung acquiring of the knowledge, siyempre, i-store mo yan sa isip mo through reading and listening. Pagkatapos mong na-acquire yung knowledge na yan, yung mental knowledge, intellectual knowledge, meron pang isang knowledge na napakahalaga,
yung experiential knowledge. Wow. Yung nai-apply mo sa iyong pamumuhay, yung Kumbaga, natutunan mo. Kumbaga, tinuturo mo yung iyong mga karanasan base sa salita ng Diyos. Yun, tama, yun. Yun, parang naalala ko si Jaime dyan, si Jaime, si Santiago. Opo. Diba? Mm. Although, parehas na tama ang pinupunto, pero ang gusto ni Santiago kasi, patunayan mo. Diba? Tama. Patunayan nga. Sa gawa. Yung patunayan mo yung sinasabi mo. Natotoo. Kasi, iba nga yung sinasabi mo, pagmamahal, pero wala ka naman pagmamahal. Wala naman sa gawa. Tama yun. Puro Ano pa salita yung lang. ibang mga mahalaga dyan? Yung una, di ba? Ano sabi mo? Kailangan Kristiyano, born again. Born again. Tapos hunger. Merong Tapos hunger for obedient the word. heart. Tapos ano pa? Siyempre, dapat meron ka ding discipline. O meron ka ding disciplined heart. Kasi ang isang tao na disiplinado, talagang nandoon yung kanyang pagpupursige na lalong matuto. So, ibig sabihin, para maging estudyante ka, qualification mo lang, di mo na kailangan graduate ka pala ng high school. Kasi nga, informal ko nang ginagawa yung mobile Bible school mo na ginagawa pala. Hindi na natin kailangan ng mga credential na ikaw ay nakagraduate ng high school o nakagraduate ka ng college. Basta itong mga qualification na sinasabi mo na Kristiyano siya, may obedient heart siya, mayroong kumbaga discipline, may hunger siya, pwede pala maging pastor. Pwede rin pala mapagamit sa Panginoon. Kasi magandang balita ito mga kaibigan. Magandang balita ito mga ka-FB, lalo na sa ating mga kababayan, sa Catanduanes. At i-open din natin ito dito sa Catanduanes, ang Bible School na ito. At si Pastor, si Bishop Alan de Lormenti or Dr. Alan de Lormenti, siya ay willing bumalik-balik dito sa ating lalawigan. Purihin ang Panginoon, Pastor Alan, Bishop Alan. Ano pa ang mga pwede pang para maging qualified yung ano pa mga yung isa pa nga dito napakaganda, Bishop Nong, yung meron siyang teachable heart. Yung maganda yung teachable heart. Kasi meron ako natutunan na isang quotation na sabi doon, you are learning more and more about less and less until you finally learn everything about nothing. Yan. Kasi may mga tao, kaya di ba may kasabihan kami noon sa Bible School, little knowledge is dangerous. Kasi may mga tao kasi na natuto lang ng kaunti, akala mo kung sino na, ang dami na niya daw alam. Pero, pag sa isang tao na teachable, lagi niya iniisip, marami na akong natutunan, pero mas marami pa akong dapat matutunan. Yun ang isang tao na napakasarap turuan. Oo, kasi tama yan, naalala ko yung may kaibigan tayong isang abogado, magaling, matalino. Pero habang pinag-uusapan namin yung kadakilaan ng Panginoon, parang iniisip niya, parang katiting pa lang, parang alikabok pa lang yung natutunan niya eh. So yung mga ganung tao pala, mas lalo pag tinuturuan ng Diyos. Totoo yun. Kasi parang empty, di ba? Naalala ko yung minsan humingi ng mga sisidlan yung balo sa isang propeta. Hanggat may lalagyan pa, linalagyan pa ng langis. Totoo yun. Diba? So yung ibig sabihin nito, Bishop Alan, pag hanggat teachable heart ka, hanggang you are ready to accept all the knowledge from the Lord. Lalagyan ng karunungan ng Panginoon. Kaya sabi ko, alam mo, Bishop Alan, sa aking experiential na karanasan sa Panginoon, naalala ko yung nagraradyo pa ko araw-araw. Di ko na nga alam kung bakit, kung ano ang mga, kung paano sinusupply ni Lord sa akin yung pang-araw-araw kung pang-araw-araw na binibigay natin sa salita ng Panginoon. Hindi tayo kinakapos. Ganun pala, pag ikaw ay hunger at saka teachable sa ang iyong puso, lagi kang lalagyan ng knowledge ng Panginoon. Pero yun pala yung puno na, wala ka na nilagyan. So stop na yung knowledge mo. Pwede naman kasi, Bishop, halimbawa, puno na, patuloy pang nilalagyan. Minsan ang baso pag puno na, di ba, patuloy mong nilalagyan, nag-overflow. Ibig sabihin,
habang nag-overflow ka, meron kang sa ilalim mo na mga sisidlan din na nagiging blessing ka sa kanila dahil nag-overflowing yung knowledge mo at patuloy mo nga na i-share, may mga nakikinabang. Revelation, Okay, maganda. Kaya, yun ang napakaganda. Kaya ang tawag dyan, channel. Hindi medium. Kasi pag medium, butas yan eh. Pero pag channel ka, nilagyan ka, nagiging channel of blessing ka para sa kanila because of that knowledge. Yan po si Bishop Alan Dolorvito, ang aking kasama. Ako po ay mapalad na siya ay dito dito siya nakatampa sa amin dito sa Birak. At dito siya sa Barangay Munwok. Kalatagan proper sa Birak at Tanduanes. Andito siya habang siya ay nagtuturo. Paggabi nandito kami, banding-banding kami dalawa. Nagsisharing kami tungkol sa kabutihan ng Panginoon at sa kung gaano kahalaga ang tamang pag-interpret ng salita ng Diyos. Kaya, Dito pala, itong mga katangian ito, sabi outstanding qualities outstanding qualities of a good interpreter. good interpreter. Ito pala dapat katangian mo na ito bago ka ilalagay at isasalang sa tamang pag-i-interpret ng Biblia. So ngayon ang susunod na katanungan ko sa iyo. So ano mga kapamaraanan maliban dito na okay, lahat yan yung naririnig na yung outstanding quality. Pwede mo ba kami bigyan na Bishop Alan ng mga kapamaraanan kung paano natin i-interpret ang salita? O yung mga principles of interpretation. Okay, so, Merong sa akin, although ibang mga hermeneutic books ay may mga binabanggit sila, pero merong isang aklat talaga na napakadaling intindihin at hindi siya madaling hindi ka napahirapan. Nandun na lahat para sa akin yung tinatawag na 6 general principles of interpretation. Pag kuha mo at naaral mong mabuti yung 6 na mahalagang o general principle of interpretation, hindi ka maliligaw ng iyong sasabihin. Hindi ka maghaka-haka, hindi ka magbigay ng iyong sariling puro-puro dahil alam mo yung mga general principles of interpretation. Sabi nga, the Bible interpret itself. Yun, tama. Isa yan sa mga general principles. Pwede mo ba kaming bigyan dito sa live, dito sa aking mga KMB, ng tinatawag na itong mga prinsipyong ito, baka ito ay makatulong din sa aking mga kapwa manggagawa dito sa aming lalawigan sa Catanduanes. And of course, siyempre, sa lahat ng mga aking mga followers dito sa FB. Tama yung binanggit mo sa kanina ng Bishop ng yung isa sa mga general principles of interpretation, yung sinabi mo kanina na the Bible interpret itself. Oo. Ibig sabihin, pag ikaw ay well-versed ng banal na kasulatan, pag may nabasa ka ng isang talata sa Biblia, ang mag-interpret niyan, yung Biblia din. Either sa ibang aklat na banggit doon, o sa Old Testament, or sa New Testament. Kasi, the Bible is a unity, ang sabi nga ng aming pinag-aralan, na hindi nagkokontrahan ang banal na kasulatan from Genesis to Revelation, hindi sila nagkokontrahan sa isa't isa, bagkus nagko-collaborate. Yeah, collaboration. Ngayon, ang pinagtatakan ko lang, Bishop Alan, sa talakayan natin ito, maging ang aking mga obserbasyon sa mga kapastoran, pinag-aaway yung mga pag nagkakaroon ng mga debate. Kaya, yung mga talata, verse by verse, sinasagot yung isang mga prinsipyo na sa Biblia. Na kung saan pala, sinasabi mo, ito pala ay collaboration, yung mga, ang talatang ito, na kung hindi mo ito pag-aaway, kumbaga hindi mo ito bibigyan ng contradiction, sa linalaman talaga sa konteksto ng salita ng Diyos, hindi talaga pala ito magkasalamat. Tama. Kaya nga, ang isang mahusay na tagapangaral ng salita ng Diyos ay mahusay, umagaling din na mag-aaral. Isang mabuting mag-aaral. Ang isang mahusay na tagapangaral ay isang mahusay din o mabuting mag-aaral ng salita ng Diyos. Kasi
Kaya nga, ang isa sa mga mahalagang acquiring ng knowledge ay yung basa ka ng basa eh. Kaya minsan pag meron tayong estudyante sa Biblia, sinasabi natin, nabasa mo na ba ang Biblia from Genesis to Revelation? Ito nga, Pastor, ito ay Bishop, yung isang bagay pa, no? Na nais ko rin ibahagi ngayon sa gabi ito, na talagang dapat talagang pinag-aaralan natin ang ating pinangangaral. Tama. Kasi hindi tayo pwedeng magkamali, hindi tayo magkakamali sa mga itinuturo natin. Tama yan, Bishop, no? Kasi sabi ko nga, isang napakahalagang halimbawa, yung tinatawag na pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi may mga nagtuturo talaga na talagang tahasang tinuturo nila na talagang ang ating Panginoon ay tao. Kaya at hindi Diyos. Ikaw ba, Pastor Alan, Bishop Alan, ano ang pananaw mo dito sa ganong interpretasyon? Kasi mababasa mo naman talaga 100% ang Panginoon human. Tama. Di ba? Kung ngayon lang ang pag-uusapan human, walang problema doon. Opo, tama. Ibig sabihin talaga, tama na siya ay tao. Tama naman siya na Pero tao. mayroong mga katuruan ba talaga na magsasabi na, sabihin natin nung nandito pa siya sa lupa bilang isang tao, mayroon ako mga napapansin dyan sa mga hindi aking binabasa sa New Testament. Na bagamat siya ay tao, may mga ginagawa siya na ang Diyos lang ang pwedeng gumawa. For example, nagpatawad siya. Kaya siya ay natuloy na siya ay inalihan ng demonyo. Sabi ng mga eskriba, dahil sabi ng mga eskriba, sa kanilang kaalaman at sa kanilang natutunan, sa kanilang mga ninuno, na ang Diyos lamang ang pwede magpatawad. Pero si Jesucristo nagpatawad sa New Testament. Parang nag-deviate siya sa pagiging tao. So, ang ibig sabihin mo, ikaw ay naniniwala din na si Jesus ay Diyos. Opo, siyempre. Naniniwala tayo na si Kristo ay tao, pero hindi lang siya, tao lang. Kasi ang ating Panginoong Jesucristo bilang tao, kumain, uminom, napagod, natulog, lahat ng mga katangian ng pagiging isang tao ay nasa Kanya. Pero hindi sinabi sa banal na kasulatan na si Kristo ay tao lang. Sa katunayan, pag hindi nga natin na pinaniwalaan na si Kristo ay tao, ay antikristo tayo, sabi ni Apostol John. Ni Apostol John doon sa first John. Ibig sabihin, ang mga nagtuturo naman ng mga pastor na Diyos lang si Kristo, antikristo. Hindi naman tama yun. Mali naman yun. Dapat tanggapin din natin na si Kristo ay tao din. Kaya napakalaga pala ng subject nito na hermeneutics. Kasi diyan mo bibigyan ng tamang interpretation ang mga talata na ating nababasa. Kung mo nabasa kasi ng ibang mga nag-aaral ng salita ng Diyos na si Kristo ay tao, akala nila tao lang. Pero may mga binanggit po kayo kanina na nagtataglay din ng katangian ang ating Panginoong Jesucristo na Diyos. Kasi tingnan mo kagaya ng pagpapatawad, sabi niya. Pagpapatawad siya Kung ako nakasala sa'yo, hingi ako ng tawad sa'yo, patatawarin mo ako. Siyempre. Pero pati yung kasalanan na hindi mo naman kilala, pinatawad mo, di ba? Ganun nga. Kung yung kagaya ng babaeng yun, hindi naman nagkasala doon. Sinabi ng Panginoon, pinatawad lang yung kasalanan. Pinatawad ko na yung kasalanan mo. At pangalawa pa doon na nakikita ko na may katangian siya na pagka-Diyos. Totoo. Sabi sa Biblia, Diyos lang ang luluhan mo. Tama. Di ba? Siya linuran, di ba? Pagsamba, linuran siya at sinamba siya. Hindi niya matinapik. Hindi niya sinaway. Pinakita niya doon yung kanyang diti, Diyos. Tinanggap niya yung pagsamba. Kasi yung pagsamba, para lang sa Diyos. Nang sambahin siya, hindi niya naman sinaway. Ay, si Pedro talaga tao yun. Niya na siya ay Diyos. Si Pedro tao lang yun. Tumindig ka nga dyan Tao rin akong katulad mo, di ba? Sabi ni Pedro. Pero hindi niya sinabi ni Jesus, Kay Cornelio naman yun. Oo. Hindi sinabi ni Jesus na, uy, tayo kayo dyan. Ito lang ang doktrina natin, tao lang ako. Hindi niya pinatayo, Tama. Tinanggap niya yun. So, ganun pala gagahalaga ang
ang subject pala na ito ng hermeneutics, ituturo sa atin dito yung mga Tamang yung interpretation. 6 na sabi mo general principles Principles of interpretation. of interpretation. Tama. At isa nga doon sabi mo, Mm-mm. yung the Bible or the Word of God interpret itself. Self, yan. So, Kasi ibig may sabihin, mga... there is a collaboration. Ano ba ang pangalawa dyan na Bishop Ala na? Siyempre, kanina yung nabanggit mo na yung pagpapatawad. Meron kasi kaming tinatawag na word study. Isa yan sa general principles din, yung study the word. Kasi bawat talata na ginagamit natin kasi may meaning. Halimbawa, kung babalikan natin yung sinabi nyo kanina na patutunayan mo nga sa akin na si Kristo yung Diyos. O, wala problema. Naniniwala tayo na si Kristo yung tao. Diba? Ngayon, patunayan mo naman sa akin na si Kristo ay Diyos. Anong talata naman ang pwede nating pagbatayan para si Kristo ay Diyos din? O yung alam na lang natin na napakapalasak na talata. Yung John 3:16. Ganun na lamang. O gayon na lamang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya kanino? Sa ating Panginoong Jesucristo ay hindi mapahamak, kundi buhay na walang hanggan. Ngayon, sa paano mo nang patutunayan ng talatang yun ay si Kristo Diyos? Eh sinabi nga doon, anak ng Diyos. Bugtong na anak ng Diyos. Tsaka hindi. Kung tao si Kristo, hindi siya tagapagligtas. Isa pa yun. Kasi ang tao, hindi yung kakapagligtas. Di ba? O yung pananampalataya kay Kristo. Iya ba nagpapatunay na ang ating Panginoong Jesucristo Diyos? Oo. Dahil Kasi siya sabi doon, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Sino ang may bugtong na anak? Ang Diyos. Sino ang kanyang bugtong na anak? Si Kristo. Si Kristo. Ang line of communication dyan na Bishop Nong, sa wikang English, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Yung salitang bigatin. Anong ibig sabihin ng bigatin? Sa Greek, ang bigatin is ginao. Ang literal na ibig sabihin ng ginao, yung salitang bigatin. Halimbawa, Abraham bigat Isaac. Isaac bigat Jacob. Jacob bigat bla bla bla. Sunod-sunod yun. 12 tribes of Israel. Ibig sabihin, pag nanganak ang tao, nanganak siya, tao din. Ang Diyos, for God so loved the world, God, nanganak ang Diyos. Anong anak niya? Diyos din. Kaya yun ang literal na ibig sabihin ng ginao. Pag binibigyan mo ng interpretasyon yun, based sa pag-aaral mo ng meaning ng salita, ginao means born of the same kind. Hindi po pwede yung tilapia, manganak ng hito. Dapat ang anak niya, tilapia din. Ang tao, pag nanganak, hindi tiyanak ang anak. Of its kind, no? Oo, tao din. Kaya nga, dyan nagkamali si Kibuloy dahil itinuring na Diyos na rin siya, no? Dahil, rename niya na siya yung appointed son. Pero ngayon, disappointed son na siya. Disappointed son na siya. Alam mo kung bakit? Nagtatago na eh. Nagtatago na eh. Yun lang. Kala natin may-ari siya ng mundo. Hindi pala naging may-ari ng mundo. Kasi nagtatago na siya doon sa ginawa niya ng mundo. Kasi cleaning niya yung dahil siguro, dahil naman nagtatago siya sa sariling mundo, hindi siya mahuhuli. Mundo niya ito, hindi siya mahuhuli, di ba? Kaya gano'n pa man, yun ang sinasabi natin na yung pangalawang principle nga ng interpretation, general principle is study the word. Yes. Kasi halimbawa, Bishop Nong, sinabi kong sala, anong nasa isip mo? Ano yun? Upuan? Pwede. Pag pinag-uusapan natin bahay, isipin mo bahagi ng bahay. Pinag-uusapan natin ang Bible, ang kaligtasan, sala ka. Ibig sabihin, kasalanan. Nung banggitin ko yung sala, sabi mo, bahagi ng bahay. Yun pala nasa isip ko, kasalanan. Tingnan mo yan. Kaya dapat i-define ko yun kung ano ibig kong sabihin. Kaya din, pag may nabasa ka dun sa Biblia na salita, ano bang ibig sabihin yan? Kasi merong isang salita lang, maraming ibig sabihin. Yun nga eh. Talagang... Kagaya ng light. Pag sinabi kong light, anong... Ilaw. Sa isip mo, ilaw. Oo, sabi ni Jesus Christ, I am the light of the world. Oo, pero, balawak. Pwede rin sabihin ni Jesus Christ, take my yoke
because my burden is light. Light. Oh, Amen. light din. Yung light din parang kumbaga, Magaan. ka. Oh, Maganda, yun. oo. So, ibig sabihin, pag nakabasa ka ng isang salita dyan, ano bang ibig sabihin niya? Kasi, pwede mong gamitin siyang ilaw, pero pwede mo siyang gamitin yung my yoke is easy in my burden is light. Yun. Pares na Ibig sabihin, salita. ang ibig sabihin, pag ang buhay mo, binigay mo sa Panginoon, ako nang kakarga niyan. Kaya magiging magian na sa iyo yan. Actually, wala na. Wala ka nang kakargahin. Yung sinasabi sa Bible, or your care sa me, He will carry. Kaya, depende sa pinag-uusapan. Kaya ano bang ibig mong sabihin? Kaya itanong mo ngayon yun kung anong ibig niyang sabihin. Kasi pwede kong magsalita ng isang salita, pero marami pa lang ibig sabihin. Kaya itanong mo sa kanya, ano bang ibig mong sabihin? So, saan niya napunta doon sa general principle ng pag-interpret? Anong Ibig sabihin, study the word. Study the correct meaning of the word. So, Aralin mo kung ano ang tamang kahulugan ng salita. ano ang mga tools na mga pwede nating Ayan, gamitin? siyempre, napakarami ng Bishop, no? Una, siyempre, dapat meron kang language dictionary. Hindi nyo ba alam, Bishop, nung na kaya nagawa ang Webster's Dictionary ay dahil sa Bible? At saka pala ito si Webster. Oo, magkapatid yan. Oo. Si Noah Webster at saka si Daniel Webster. Ito pala si Webster. Born again pala to. O yun, kaya nga nila ginawa ang Biblia, ginawa ang dictionary, na Webster's Dictionary, dahil sa Biblia. Kasi maraming hindi nakakaintindi ng English version. So, maganda pala talaga ang Webster Dictionary. O, siyempre. Kasi kaya nga ginawa ang Webster's Dictionary para maintindihan ng common people kung ano ang nakasulat sa Bibliang English. Pero doon sa Webster, yung mga meaning na yun sa mga English na yun, pag ginamit mo na yan sa Biblia, na iba-iba ng meaning, sa isang salita, tulad ng sinasabi mo, yung isang light, magaan. Yung isang light, ilaw. Iba yung function nun, iba yung ano, iba yung Depende pagkagamit na. Oo, depende sa paggamit ng mga ika nga, ng mga talata. Di ba siya? Maliban sa Bishop, maliban sa language dictionary, meron pang isang dictionary na maganda, Bible Dictionary. Okay. Alam mo kung bakit? Kasi may mga salita sa Biblia na kaya gumawa sila ng Bible Dictionary. Lahat ng mga nakasulat sa Biblia nandoon sa Bible Dictionary. Maganda pala. Kagaya ng Sanhedrin. Anong ibig sabihin ng Sanhedrin pag nakabasa ka sa Bible? Titingnan mo ngayon yan sa Bible Ang Dictionary. alam ko sa Sanhedrin, yung mga leader yan, no? Oo, yan, Pero- yan ang Sanhedrin, yan ang Supreme Court ng Israel. Wow. Nandyan sila, kasama sila Apostol Pablo bago siya maging, Si Apostol Pablo, bago siya naging Kristiyano, Sanhedrin yan. member siya ng Sanhedrin. Ibig sabihin, Matalino at magaling. Ano Isa pala siya siya? sa mga justice. Di ba? Supreme Court natin, dami natin mga justices, yan, mga ganyan. Kaya, pag nakabasa ka ng ganyan, hindi mo naintindihan, tingnan mo sa Bible Dictionary. Ngayon, ang cellphone natin, napakaraming mga application dyan na pwede nating i-download para makatulong sa ating pag-aaral. Kaya blessed tayo ngayon. so talagang blessed kasi ako, mayroon akong mayroon pa akong daily bread o daily word. Araw-araw po sa mga ka-FB pala. Praise God. Mga ka-FB, araw-araw po, nagpo-post pa ako ng salita ng Diyos. At mayroon interpretasyon sa aking pinopost. Kaya malaking tulong din po ito kasi gumagamit po tayo ng mga tools kasi napakadali na ngayon na maunawaan natin ang salita ng Diyos kasi hindi naman tayo ililigaw ng mga tools na ito dahil tayo naman ang ipapadama sa atin naman ng Panginoon niya. Kasi sabi nga dito, tayo ay pinananahan ng banal na Espiritu, hindi tayo ililigaw ng ating Panginoong Hesus kapag naririyan na po ang banal na Espiritu. Tama. So, praise God, purihin ang Panginoon at muna tayo ng mga awit sa Panginoon ngayon. At magpahinga muna tayo, Pastor Alan, sa ating sharing, no? At mag-awit muna tayo sa Panginoon. Walang kalagayan, ako'y minahal.
Thank you pala sa ating vision keeper ng Super is God, Bishop Harding Show. Salamat sa mga awiting mga papuri sa Panginoon. Sige, tuloy po tayo, Bishop Alan. Okay. Ano pa nga pwede mo pang ibigay sa aming mga tips sa patungkol sa subject na hermeneutics? Kasi napakalaga pala ng hermeneutics na subject po sa Bible School, na kahit na hindi ka mag-Bible School, kung ikaw ay isang pastor na, may mga nag-o-offer naman tulad ng Open Bible Church, ino-offer natin ito, ang subject nito, na kahit hindi formal, pero nakakasiguro po tayo na ang ating tinuturo ay purong salita ng Diyos. Amen. Okay po, Pastor Alan, Bishop Alan, sige. Yung isa pang general principle dyan na napakahalaga, Bishop, no, sa pagbibigay ng tamang kahulugan ng Biblia ay yung aralin mo yung kaligiran ng talata na iyong binabasa. Ano yun? Ano po yun? Yung kaligiran, kung tawagin sa wikang English, ay yung context. Okay. Dapat alam mo yung context niya. Tingin sa salita mo yan eh. Kasi, kaya ang sabi nila, study the passage in the light of its context. So, sa iyong pagpapaliwanag po, kasi siyempre pag sinabi mong context, English po yan, ano? Sa mga konteksto. Sa mga kababayan natin, konteksto. Ano po yung sa Tagalog po sa ibig sabihin ng konteksto? Huwag doon sa kaligiran kasi medyo hindi ko mga maintindihan yun eh, to be honest. Ngayon ko lang yung nasa, pag sinabing kaligiran, yung nasa paligid niya. Halimbawa, John 3:16, yung pinili natin kanina na talata. Maraming mga Kristiyano, alam na alam ang John 3:16. Pero, ang tanong, alam ba nila ang nabanggit sa verse 1 hanggang 15? Oo, ano. At alam din ba nila ang binanggit sa verses 17 hanggang 20? John 3:16 lang ang alam nila, kabisado. Pero alam ba nila kung ano mga binanggit mula sa verses 1 ng chapter 3 hanggang verse 15? Yun ang problema, yun ang context ng John 3:16. Yung preceding verses at saka mga succeeding verses. The prior and the mga unang mga talata na prior and following. Oo. At yung mga sumunod na mga talata, dapat alam mo yun. Halimbawa, bigla kang nakarinig. Halimbawa, oy, si Bishop Nong, nakapatay. Ay, hindi niya narinig yung unang pinag-usapan at yung sumunod na pinag-usapan. Kung ano nang pinagsasabi. Yun pala, nakapatay lang pala si Bishop Nong ng lamok. O, tingnan mo yun. Binigyan niya na kaagad ng conclusion, yung narinig niya. Hindi niya inalam kung ano yung konteksto ng pinag-uusapan. Yung pala, nakapatay lang naman ng lamok. Ng lamok lang pala. Kung ano ang pinagsasabi. Matindi pa naman yan ng mga tulits. Oo, matindi sa mga marites. Ano, delikado. Oo, yun pala. Lamok lang pala pinatay. Naalala ko eh. Grabe naman yung salita. Kasi hindi niya inaalam yung konteksto na pinag-usapan. Ganyan din po tayo. Lalo na dito sa ating kung sisiraan tayo ng isang tao, itong ating nire-record sa ito na sa Facebook Live. Ang gagawin nila dyan, i-chop-chop nila yan, mag-clippings lang siyan. Pero hindi nila alam yung the whole, kung anong sinasabi natin, kung anong pinag-uusapan natin, anong paksa natin. Doon sa mga sinasabi natin, lalo na yung nakapatay na yun, ikikip nila yun, nakapatay na si Kuan, di ba? Yan pala, lamok lang pala kasi di niya inalam yung una. Kaya napakahalaga yung principle. Yung ibig sabihin, yun ang number 1 na general principle. Kaligiran. Oo, yung konteksto. Ngayon ko lang na intindihan yung kaligiran na yan. Pero naintindihan ko yung konteksto. Konteksto o yung context. Yung prior and after. Yung before or after ng mga verses na yun. Kaya nga, may tinatawag tayo, Bishop, nung na immediate context at saka meron tayong tinatawag na remote context.
Yan. Yung immediate context, yung mga unang mga talata o yung mga sumunod na mga talata. Pero ang remote context niyan, yung sumunod na mga chapters o yung mga unang mga chapters o maging yung mga buong kalahatan. Oo, yung kwento. Kasi, Oo. lalo na pag sinishare mo yung biological, biographical style of preaching. Oo, tama. Kinikwento mo yung buhay ng tao. Dapat alamin mo yung unang mga binanggit sa mahilig ako sa ganong style of preaching. Tama. For example, sa buhay ni Jeremiah. Bakit ba si Jeremiah crying prophet? Merong dahilan yun. Kasi pag binasa mo, talagang apostasy yung kanyang kapanahonan. Na kahit na mga kaibigan niya, binubuli siya, binabas siya. Kaibigan niya, kapamilya niya, binabas siya. Pero siya yung isa sa mga hinahangaan kong mga propeta sa Biblia. Kasi si Jeremiah, bagamat sa panahon niya, parang panahon din ni Noah. Si Noah kasi, nung kinausap siya ng Diyos mag-build ng ark, wala namang kaulan-ulan eh. Tama. Ang ganda ng panahon. Kaya pinagbabas si Noah. Ganun si Jeremiah, binabas din. Kaganyan, Bishop, nung marami tayong mga ginagamit ng mga talata na out of context. For example, bigyan mo ako ng mga idea sa mga tinatawag na out of context. Sa isang usapin. Halimbawa, para matuto naman diba may mga kapatid tayo, hindi naman natin pine-question yung kanilang dedikasyon na magbahagi ng salita ng Diyos. Mag-evangelize, mag-win ng soul. Maganda yun. Gagamitin nila ngayon ang pahayag 320. Na ang pahayag 320, yung Revelation 320. Yung ano ba yan, yung kumakatok? Yun. Ako'y tumutok-tok sa pintuan. Oo. Sabi doon. Kapag iyong pinagbuksan, ako'y papasok. Sabi doon. Ano ba lang ibig sabihin yan? Kung babasahin mo yun, kanino ba sinulat yung talatang yun? Sa kuha yun, sa mga Israelita, no? O sa mga iglesia. Mga iglesia. Sinulat ng anghel sa iglesia. Pitong iglesia. Iglesia sa Efeso, sa Pergamo, sa Sardis, sa Thyatira, bla bla bla. Oo. Pitong iglesia. Yun, binanggit doon. Oo. Ibig sabihin, yung talatang yun, hindi para sa hindi Kristiyano. Kundi para sa mga Kristiyano. Ibig sabihin. Kaso lang, yung mga dedicated na mga kapatiran natin na mag-evangelize, gagamitin ngayon yun. Ngayon, ikaw, dahil aral ka sa Biblia, gagamitin mo yung talata para sa Kristiyano? Sa mga hindi Kristiyano? Yun. Kaya yung sasabihin na ngayon, siyempre, sige, another breakthrough. Kasi siyempre, yan naririnig ko. Oo, siyempre. Bishop Alan. Pero pag binasa mo yung konteksto niya, actually, Bishop Alan, to be honest with you, doon sa kuha namin na tinuturo na Bishop Elvin. Doon sa 3 minutes salvation, 3 minutes evangelism sharing, nandoon yan eh. Tama, kasi ginagamit yun eh. Minsan for spiritual laws, pag magbibigay ka na ng... pag-usapan natin yan ngayon para matuto yung ating mga tagapakinig. Okay. Ito pala, Pastor Alan, o Bishop Alan, ito palang talatang ito, hindi mo pili itong gamitin sa mga unbeliever. Oo, kasi pag binasa mo yung konteksto, para sa mga believers. Kaya nga, iglesia isa sa mga iglesia yung sinalatan yan. Kasi chapter 3 yan, di ba? Chapter 3. Katabi ng chapter 2, kasi yung chapter 2, nandiyan nagsimula yung sulat sa mga sabi ng Panginoon, pitong iglesia, yung mga contempt nila sa Lord. Kasi ito yung iglesia ito, sabi ng Panginoon, ikaw, mabait ka, ikaw, magaling ka sa apologetic. Dinidipinsa mo ko, pero ito, nakalimutan mo itong isang bagay nito. Pagdating pala dyan, intindi pa pala yan doon sa church sa So ano naman ang... Kaya ang doon, kung titingnan mo ang konteksto noon, gusto makipag-fellowship ng Panginoon sa mga anak niya. Diba? Parang ikaw, dadalaw ka sa iyong anak, kakatok ka sa pintuan, pagbubuksan ng anak mo yung pintuan, magkakaroon kayo ngayon ng fellowship ng anak mo. So, ang Panginoon kumakatok doon. Kaya ang intended niya, hindi yung mga hindi mananampalataya, kundi yung mga mananampalataya, mga miyembro ng iglesia ang sinulatan. Pero mayroong talata sa Biblia din na gano'n din ang context, parang gano'n din ang tema. Pero hindi sa Book of Revelation. Parang handa siyang
di ba, handa siyang pumasok sa ating puso. Kaya nga, kung yun ay para sa hindi Kristiyano, yun ang akmang talata na gamitin mo. Parang mayroon din talata yan, di ba? Meron din. Ano, pwede natin gamitin doon. Pero yung Revelation, talagang hindi pwedeng gamitin. Oo, yung 3:20. Kung pag-usapan natin yung ma-out of context ka. Kasi gagamitin mo yung talata para sa mga hindi Kristiyano, para sa Kristiyano yung talatang yun. Parang it sounds good na gamitin mo yun kasi talagang ang Diyos naman talaga kumakatok niya sa puso ng mga tao na handa lang natin papasukin ng Panginoon. It sounds good, but pero out of context ka kung nag-aaral ka ng Biblia. Wow, thank you very much. Kaya napakalaga mga kaibigan, lalo-lalo na itong mga naglilingkod sa Panginoon. Na talagang napakahalaga po, I'm not saying na kailangan mo pang mag-aral sa formal na Bible School. At ang Open Bible Church International, sa pamamagitan ng aming director, nandito ang aming director sa Bible School, Mobile Bible School. At kontakin nyo lang po ang inyong lingkod, itong aking Facebook na ito. At kung gusto nyo makapag-enroll, may schedule natin yan. Kahit mga 10 o 20, pwede na tayo magsimula yan. Babalikan tayo ni Bishop Alan Dolormente sa lugar nito, sa Catanduanes. Kasi alam niyo po ba na tinulagan niya na ang kanyang paglilingkod sa Panginoon sa pagtuturo sa unang binyan. Praise God. Kaya po, ready po ang OBCI Church dito sa Birac na kung sino man ang gusto, nagdadais, matuto ng mga mahalaga kung paano natin ma-interpret ang salita ng Diyos. Tayo po ay willing po na magturo. At sa pamamagitan ng ating direktor ng Bible School Online. Bishop Joshua, go ahead. Thank you very much. Hallelujah. Tayo po ay live. Hello? Yes. I know, magandang gabi sa inyo. Live ka po, Bishop. Live. Bishop Joshua Gabo, live po tayo mula po dito sa hotel. Chicken namin in Mami. At bukas Yan yung aming OBCI anniversary sa Baras, Catanduanes. Okay, Bishop, alam niyo call me, Bishop, that is very important. Okay, God bless you sa listeners natin. God bless you po at mapagpalain kayo ng Bishop po, Bishop, after our live kasi gusto namin tapusin isang oras 5 minutos. Mga ilang minuto na lang. Don't forget to importante lang kay Alan Dolormente. Kay Dr. Alan Dolormente. Sabihin ako, okay, God bless. Okay, thank you very much. God bless. Okay, salamat. Yan po ang ating siya po ang president ng Open Bible Church International. Based po ito sa New York. At patuloy tayong maglilingkod sa Panginoon at magandang kwan yun magandang isang halimbawa yun, Bishop Alan, yung sinabi mo na yung talatang yun sa Revelation chapter 3 verse verse 20. Meron pang isang talata dyan na minsan mali din ang interpretasyon natin. Sige na, bigyan mo kami ng idea, dito ngayon. Live po tayo ngayon. At ito po ay kapag po tayo itong ating live na ito, sa ngayon wala tayong nanonood ngayon live, pero ito naka-record po ito, Bishop, at minsan umaabot ito ng more than 1,000 views ang ating live. Kaya ako po habang nagre-record dito, kahit walang online na nagla-live, pero marami na panood sa ating Facebook post. Praise God. Minsan meron pa tayong ginagamit na talata, yung huwag kang makipamatok sa hindi mananampalataya, di ba? Maganda rin yan. Ginagamit talaga yun. Sa natin madalas gamitin nyo. Doon sa pag-boyfriend girlfriend, ginagamit sa yan. pag-aasawa. Sa mga negosyo. Pwede rin sa gano'n, sa negosyo, sa pag-aasawa. Ayan. Pero madalas ganun gamitin, boyfriend-girlfriend pa lang, bawal yan dahil pupunta na yun sa pag-aasawa. Parang gano'n. Kaya sabi mo, makipamatok. Ano ang context dyan? Ang konteksto dyan, siyempre pag sinabing pamatok, pag ginamit mo yan, di ba yung singkaw yan? Yoke, sabi ka ng English.
Pero madalas yan gamitin, kaya sila na out of context, ginagamit yan sa pag-aasawa. Pero kung binasa mo yung konteksto, hindi naman pala sa pag-aasawa binabanggit yan. Ano pala? Kasi sabi dun sa bandang huli, umalis kayo sa kanila. Separate from them. Eh kung sa pag-aasawa, at nakapag-asawa ka na hindi Kristiyano, di walayan mo. Hindi tama yun. Oo. Kaya ngayon, aralin mong mabuti kung ano ibig Yung sabihin. pala, hindi ka makikipamatok sa mga gawang kalikuan. Yun, pwedeng ganoon. Hindi ganon. Kasi yung pamatok, di ba, gagamitin yun sa, di ba, ikaw yung mag-aararo. Kasi nung unang panahon, pwede kang gumamit ng dalawang baka sa pag-aararo. Hindi ka pwedeng gumamit ng baka pagkatapos yung isa kabayo. Hindi po pwede, hindi sila magkasundo. Kaya kung baka ang gagamitin mo, baka din ang kaparehas niya. Ngayon, kaya magkasundo ngayon sila. Kaya pag hindi mo kaya, sabi ng banal na kasulatan, be separate from them. Itong tanong ko to, Bishop, hindi pa, mali ba na gamitin mo yun doon sa, tungkol sa pag-boyfriend-girlfriend? Oo, pag sinabing... Medyo maingat tayo dito, Bishop, kasi turuan ito ng Iglesia na, medyo maingat tayo dito kasi baka marinig tayo ng mga kapatiran natin, baka pwede na sila magpaligaw sa mga unbeliever. Ano ba ang... Ang tinutukoy kasi dito, Bishop, halimbawa, makipamatok. Anong ibig sabihin makipamatok? Makiisa, makisama, o makisama? Kasi doon... Huwag makipamatok, huwag makiisa. Together with the unbelievers. Samantalang marami tayong mga Christians na ang kasambahin natin ay hindi Kristiyano. Yung nanay natin hindi Kristyan, yung kapatid natin hindi Kristyan. May mga barkada tayo, mga kamag-anak tayo hindi Kristyan. Pag sinabing huwag makipamatok, huwag ba tayo makiisa sa kanila, huwag tayo makisama sa kanila. Yun bang ibig sabihin? Di ba hindi naman? Ano ang ibig sabihin doon? Yun. Huwag makipagkompromiso. Yun. So, yung halimbawa, pwedeng makisama ka sa kanila, pero pag makikisama ka sa gawain nila masama, yun ang pinagbabawal ng salita ng Diyos. Kaya sabi niya sa bandang huli, umalis kayo sa kanila. So, pwede mo talagang gamitin din doon. Lumayo kayo sa kanila. O hindi ka pwedeng makisama o mag-isama sa believer talaga, lalo na sa pag-aasawa. Lalo na sa pag-aasawa. Kasi mahirap na eh. Kaya kung gagamit ka sa tungkol sa pag-aasawa, yun ang gagamitin mo. Ang gagamitin mo sa Old Testament. Ano yung sabi yun, do not intermarry with them. Yun ang literal na gamitin mong talata. Hindi yung medyo komplikado. Dahil sasabihin sa'yo, pag-aral ka, out of context yan, di naman sa pag-aasawa yung talatang yan. Sa pag-compromise lang yan eh. Yun. Tama bang point? Nakuha ko yung point. Pero siyempre, kaya pag-aral ka sa Biblia, Bishop Nong, pag binasa niya at ginamit niya, hindi niya inaram yung konteksto, out of context. So, napakalaga yung tinatawag mong kaligiran, no? Ibig sabihin na prior that particular verse na gusto mong puntuhan, for example, John 3:16, you want that particular verse to be emphasized, di ba? But before emphasizing that, you must know the context, the prior verses before that it arrives to John 3:16. Tama, and then after John 3:16, 17, 18, 19, you have to study. Tapos kailangan mo pang tingnan nyo para mabuo mo talaga yung pinakang konteksto. At yun nga pa yung sinasabi ng mga shadow. Paano ba yung mga shadow? Yung ibig sabihin ng mga shadow yan, yung talagang kabuuan ng chapter, kabuuan ng book, kabuuan ng libro, kasi doon mo maunawaan yung talagang pinupunto. That's why, napakahalaga mga kaibigan, mga kaibigan na talagang it's so important to study hermeneutics. Tama yung Praise God. Ito, patikim lang ito para malaman nila na napakahalaga na malaman nila ang mga prinsipyo ng pagbibigay ng kahulugan ng banal na kasulatan. Kung hindi nila alam, ang tawag dyan, bola-bola kamatis lang, Bishop, no? So kaya, Bishop, alat tsamba lang yan. Alam mo, Bishop, pag ako'y nagawin sa Manila, siyempre, pag nandun ako at ma-invite kita, magla-live tayo ng ganito. Kahit na sa Manila ko, live pa tayo. Praise God. Kasi araw-araw talaga kailangan mag-live ako kasi promise ko na yan sa mga listener ko sa na Body of Christ. talagang patuloy ako magla-live
broadcast sa pangangaral ng salita ng Diyos. By the way, medyo late kami ngayon. Ngayon gabi kami nakapag-live kasi umaga pa lang we are so busy na pumunta na kami ng Baras. Mayroong kaming ikinasal doon sa Baras at hapon na kami dito nakarating at pinatid pa namin ang aming bishop dyan sa hotel. At pagkatapos, mayroon namang appointment ng aking pamilya doon sa Bato at ikinasal ang kanyang pamangkin. At praise God, ngayon lang kami nakabalik. At ngayon lang ako nakapag-post ng aking daily word. At ngayon din lang naman ako nakapag-live. Pero kahit papano, bago matapos ang araw na ito, kami po ay nakahabol. At kasama pa dito, napakapalad po natin. Dahil kasama po natin si Bishop Alan Dolormente. Siya po ay tapos ng Doctor of Theology sa isang kilalang eskwelahan na mga nagpapakadalubasa sa salita ng Diyos. Praise God. Ito pala, Bishop Alan, to wrap it up. Napakaganda ng binahagi mo doon. Doon pa lang sa kahalagahan na bago ka papasok dito sa isang subject nito, yung yung qualification, yung standard, yung qualification bago ka makapasok sa kung ito. Ang nakita ko at natutunan ko ngayong gabi sa ating pinag-usapan, napakahalaga pala sa ating pag-aaral na kapag naunawaan natin ang salita ng Diyos, importante yung experiential yung sinasabi ko kanina. Experiential knowledge. Na it's not only what you talk, but what you do. What you walk. You walk. Sabi nila, you walk your talk what you walk and walk what you talk. Yeah, we walk what we talk. Diba? Kaya napakahalaga po, alam nyo, sa madaling magsabi, madali, matuto, madali po na magsalita. Pero yung pag sinabi mo experiential, yung isasagawa mo na ang mga natutunan mo sa Biblia. Ito po ay kailangan natin ng, kailangan mong makilala si Lord. Kasi pag hindi mo kilala si Lord at walang Holy Spirit sa Lord, hindi mo kaya. Kaya nga, naalala ko, Bishop Alan, pag malapit ng mag-December, walang, ang common words, pag December, at saka malapit ng magtapos ng taon, common words, New Year resolution. Pero napapansin nyo ba, mga kababayan, mga ka-FB, lalong-lalo na ito yung mga hindi pa tumanggap sa Panginoon, napapansin nyo po ba na yung New Year resolution natin ay nawawala, nasushoot lang sa balde. Hindi na isasagawa. Hindi na isasagawa. You know why? Because wala pa tayong kapangyarihan na baguhin yung ating sarili. Bakit? Kapag ang nag-aaral sa buhay mo, hindi Espiritu ng Diyos, ikaw ay nasa ilalim pa ng sumpa ng kasalanan. At kahit na anong gusto mong magpakabait, gusto kong bumait, Hindi ko magawa. Gusto kong gawin ang mga bagay na mabuti, hindi ko magawa. Kasi, sino ba ang gusto maging isang kriminal? Sino ba ang isang gusto maging masamang tao? Lahat naman tayo gusto maging mabuting tao. Tama. Pero I tell you, apart from God, we can do nothing. Tama ba siya? Tama. Kasi kailangan natin ang tulong ng banal na Espiritu para tayo magbago. Kasi hindi tunay na pagbabago yung ginagawa natin kung wala ang tulong ng banal na Espiritu sa atin. Grabe, natutunan ko sa iyo ngayon na Bishop Alan, alam mo, napakahalaga po talagang ang mga connection mo, mga kaibigan mo, yung mga talagang mayroon ka makukuha, hindi lang yung ikaw ang at saka siyempre nakakakuha rin sa atin din yung mga kaibigan natin. So napakahalaga po yung mga kaibigan natin, walang pagkukompromiso. Diba? Kaya sabi nga, birds of the same feather flock together. Pag hindi mo kaya sila, sabi ng ban, lumayo ka sa kanila. If you cannot beat them, get away from them, sabi doon. Hindi join them. Prinsipyo na ng mundo. Prinsipyo ng mundo. If you cannot get them, join them. Mali, backslide ka nun. Totoo yan. Backslide ka nun. So, mga kaibigan, at anong oras tayo nagsimula? Siguro tayo, isang oras na rin sa Hindi, gusto ko lang kasi talaga masiguro na isang oras na tayo. Kaya medyo dagdagan natin ng kaunti. Kaya, muna tayo. Mga
makinig muna tayo ng mga papuring awit sa Panginoon. At bago kami mag-last na mensahe sa inyo, mga lasting words, tayo po ay makinig muna ng mga original na songs na composed by Cardincio, Bishop Cardincio of Super Rich God, na kung saan siya po ay biniyayaan ng katalinuhan ng Panginoon upang mag-compose at kanyang awitin, ang mga awit na ito. Praise God. Ika'y panatag na kasama natin ang Diyos, ang best friend na bayan. Best friend sa ating pagtatag, walang iwanan. Kaya di natin to ating nasubukan na. Isang awit pa. Then mag-last word na po kami. Iba't-ibang dako ng buhay, kalakasan unting bumibigay, hanggang sa ang gitna ng buhay bumigay. Naubos ang tirang Pwede mo ilagay dito yung timer. Lagay mo sa timer. hanggang sa di Para makita mo yung sakla. Lagay mo sa sakla. inaasang kay lapit, di ka lumalayo. Pusong nagpupuyos, hanap masasandigan. Sigaw ng damdamin ko ay ikaw. Kapag ang puso ay nananakay, walang mapatunan aking isipan. Sigaw ng puso ko, tanging ikaw lamang. Yes, Lord, at sige, Bishop Alan, mga pwede ka na pong magbigay ng mga huli mga pananalita. Kaya maraming salamat sa mga nakasubaybay sa amin. Sana dumating yung panahon na tayo ay magkita-kita personal doon sa mga kaunting panahon na inukol namin sa inyo. Salamat sa inyong matagang pakikinig. Sana meron po kayo natutunan sa aming mga ibinahagi ni Bishop ng Purihin ang Panginoon. At siyempre, napapasalamat ako sa Panginoon, sa lalong-lalo sa mga masugid po nating mga sumusubaybay na kahit na iba yung oras ngayon, may mga nag-comment na tayo sa atin ngayon, iba yung oras natin na makapag-live tayo, pero tinutupad po natin. At tayo po ay manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan at karakilaan sa buhay na kung saan pinagkaloob mo sa amin. Lord, sa araw na ito, O Diyos, ang dalangin ko, Panginoon, maranasan ng bawat isa
ang kapangyarihan mo, Amen, Lord. pagmamahal mo, Panginoon. Mm. Salamat sa biyayang ito. Salamat, Lord, sa buhay ni Bishop Alan. Amen, Lord. Na Thank you, Lord. siya po ay muli mo siyang idinako sa lugar na ito upang ituro, Lord, sa mga gustong magpagamit sa iyo, sa iyong ubasan, Panginoon, para ma-equip sila, maturuan sila ng tama, Panginoon, kung paano ma-interpret ang salita mo, O Diyos. Amen, Lord. Thank Kung saan, Panginoon, na ito ay naayon sa iyong mga salita, Panginoon. Lord, sa gabing ito, tunay na napakabuti mo, Panginoon, at dinadalangin ko, O Diyos, na sa gabing ito, ang bawat isa ng mga nakikinig ngayon ay pinagpala mo na. Amen, At sa Lord. mga Thank you, makikinig pa, Panginoon, sa post nito, Lord, pagpapalain mo pa, Panginoon. Thank you Amen, very Lord. much.